Okay, basahin po natin ang 2 Kings chapter 15, beginning verse 20, 20 something yata siya, no? Beginning verse 27 po ba? 27, no? Yes. Sige. Yes po, 27 Sabi to dito, 38. Pekah, son of Remaliah, began to rule over Israel in the 52nd year of King Uzziah's reign in Judah. He reigned in Samaria 20 years, but Pekah did what was evil, no, in the Lord's sight. He refused to turn from the sins of Jeroboam na naman. No? Itong Jeroboam na ito, napakalaking gulo ang ginawa niya, no? Yung 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 pong kanyang idolatry ay naipasa niya sa kanyang mga kaapu-apuhan hanggang ngayon tuloy ay nagsasuffer ang Israel dahil po sa kanya pong idolatry. Ngayon sabi dito, during Pekah's reign, King Tiglath-Pileser of Assyria attacked Israel again. O bumalik na naman ito. Naalala mo kahapon, di ba? Anong ginawa ni Menahem para hindi siya patayin ni King Tiglath? Di ba binigyan niya ng toneladang mga silver, no? Ngayon, bumalik na naman si King Tiglath. Sabi niya siguro, oy, may bagong hari na naman ang Israel. Makapunta nga doon at sakupin ko ulit sila. Baka bigyan niya ulit ako ng mga treasure, no? And he captured the two towns of Ijon, Abel-Beth-Maacah, Janoah, Kadesh, and Hazor. He also conquered the regions of Gilead, Galilee, and all of Naphtali, and he took the people to Assyria as captives. Then Hoshea, son of Elah, conspired against Pekah. Kasi yung current king is Pekah, King Pekah, right? Ngayon si Hoshea, no, sa kanya pong panic, sa kanya pong stress at nagpanic po siya. Naku, nandiyan na naman si Tiglath, sabi niya gano'n, no? He conspired against Pekah and assassinated him. He began to rule over Israel in the 20th year of Jotham, son of Uzziah. So ano po ang matututunan natin dito? Sometimes kapag bumalik na naman yung problema, kapag meron kang problema na hindi mo na-address, meron kang issue na hindi in-address noon, at ngayon ay bin-rush off mo lang siya sa side, tapos sasabihin mo, okay lang, sige, pabayaan mo lang yung problema na yan. Babalik po yung problema. Hanggat di mo ina-address yan, babalik po yung problema. Meron kasi mga problema na ayaw nating harapin eh. Kasi parang, pag yan ang problema na ang pinag-uusapan, medyo ano na ako dyan. Kunwari, mahilig sa bingo yung tao, no? Kapag lagi mong nire-raise up yung issue na yun, lagi kayong nag-aaway, no? Pabayaan ko na nga lang siyang magsabong o kaya magbingo. Sige nga, pabayaan ko na lang siyang mambabae. Kasi every time na ina-address ko yung issue na yun nagkakagulo at nag-aaway kami, nagkakasakitan, no? Ngayon, akala mo dahil hindi mo in-address yung issue, akala mo mawawala yung problema. Ano tuloy yung nangyari? Lagi na bumabalik, pabalik-balik po yung problema na ayaw mong i-address. Sometimes you have to stand up and magkaroon ka ng courage na once and for all, puputulin ko na tong problemang ito. Once and for all, haharapin ko na ito, no? Kaya naman minsan bumagsak ka sa board exam. Dahil bumagsak ka, hindi na ako magbo-board exam, no? 2 beses na akong bumagsak, ayoko na. Tuloy, after 5 years, nakita mo yung mga classmate mo, nasa abroad na, ang yayaman na, meron ng bahay, meron na sasakyan, asensado na sa buhay. Why? Dahil hinarap nila, in-address nila yung kanila pong challenges sa buhay. At umasenso sila. Ikaw, dahil nag-try ka, pero hindi ka na nag-try ulit, nag-refuse ka na dahil natakot ka na, meron ka ng trauma, meron ka ng kaba, meron ka ng takot. Ay, ngayon, ikaw tuloy, nagsisi ka. Ay, sana, nag-take na lang ako ng board exam ng 3rd time. Kung pumasa sana ako, di sana ganito, ganyan. Wala na. Dumaan na. Nagigets mo? Sayang. No? Pero hindi pa po huli ang lahat. Ang kwentong ito, ini-encourage tayo na ang mga bagay na pwedeng maging obstacle sa iyong blessing, ay dapat po yan hinaharap at hindi po yan tinataguan o tinatakasan. Si King David, kung tumakbo po siya at hindi niya hinarap ang kanyang Goliath, hindi sana siya naging hari. Naging hari siya because he was willing to face his giants. Ano ba yung mga giants mo, kapatid? Sugal ba yan?
pornography, ah, stress, yan ba ay sobrang pag-aalala? Yan ba ay problema mo sa iyong mga anak? Problema mo sa asawa? O yung sarili mong fear? Ayaw mong subukan dahil natatakot ka sa risk. Ako baka mamaya hindi yan maging successful. Ay baka mamaya hindi ako magtagumpay diyan. Ay teka, dito na lang ako sa safe side. Hindi ko sinasabi na huwag kang maging safe. Hindi ko rin sinasabi na lagi kang mag-take ng risk. Siyempre calculated lahat ng mga risk na ginagawa natin, no? Kaya meron pong mga pagpaplano at meron pong mga preparations po 'yan. Pero kung titigil ka sa calling ng Diyos para sa iyo, yung blessing na sana na naghihintay sa iyo on the other side, mapupunta sa iba. O kaya naman ay madidelay ng napakatagal kung hinarap mo lang sana si Goliath. Eh di sana nandun ka na sa other side. Eh di sana ano. Kasi minsan may mga tao na ayaw mag-try eh. Ay, ayoko na lang mag-try kasi ayoko mag-fail. Sabi nga nung, it is better to have tried and failed than to have never tried at all. I-try mo. Try mo lang. Yes, Baka amen. mamaya napakadali lang pala. Natakot ako ng 10 years, eh napakadali lang pala nito. So kung susubukan mo lang, ayun pala, meron palang meron palang sunshine to the other side of that darkness, no. Tapos sabi pa rito, then Hoshea son of Elah conspired against Pekah and assassinated him. He began to rule over Israel in the 20th year of Jotham son of Uzziah. Ngayon, punta naman tayo sa Judah. Jotham son of Uzziah began to rule over Judah in the second year of King Pekah's reign in Israel. Please listen, huwag kayo malito. Dito po ay ini-explain o pinapakita po ang dalawang senaryo. Ang hari po ng Israel at ang hari ng Judah. Ngayon, pinag-uusapan naman natin ang hari ng Judah. Sino siya? Si Jotham. O ngayon, sabi dito, he was 25 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 16 years with his mother. His mother was Jerusha, the daughter of Zadok. Tingnan po natin kung ano po ang Jerusha in Hebrew. Jerusha in Hebrew, naririnig po ako, no? Jerusha in Hebrew means inheritance or take possession, no? Itabi muna natin yon dahil meron pong connection ng pangalan ng nanay niya kay King Jotham. Why? Jotham did what was pleasing in the Lord's sight. Oy, meron pala siyang ginagawang pleasing. But he did not destroy the pagan shrine of the people. Yun na naman, idolatry na naman ang problema. No? So ano nangyari ngayon? In those days, the Lord began to send King Rezin of Aram and King Pekah of Israel to attack Judah. Ayan. Yes, pleasing na naman siya. Pero meron pa ring nakatagong idolatry. Ngayon, anong pinag-aralan natin kahapon? Kapag magpapatuloy ka sa iyong maling gawain, meron pong darating na mga evil kings and evil rulers. Nananakawin ng peace mo, nananakawin ng health mo, nananakawin ng security mo, nananakawin ng finances mo, nananakawin ang ano mo, yung kapayapaan mo, kapatid. Parang sinasabi ni Jotham, maayos naman akong namumuno, bakit biglang dumating ang mga hari ito na gusto kong sakupin? Why? Meron na namang nakatagong ipis. Di ba naalala mo, sabi ko sa inyo, wag mo lang papatayin yung ipis, kailangan patayin mo rin pati yung itlog. No? I-uproot mo siya dahil hangga't mayroong ugat po yan, tutubo at tutubo po yan. So meaning to say, ngayon, kaya ko po binanggit po yung pangalan po yung nanay niya na Jerusha, dahil ang pangalan po ng nanay niya is to take possession. Ibig sabihin, the thing that hinders King Jotham to take possession of his blessing, of his peace, of his health, of his inheritance, of his kingdom, of his victory. Alam mo kung ano naghinder para hindi niya ma-take possession? Yung blessing na dapat para sa kanya? Yung nakatagong kasalanan. If you are not going to address that, if you are not going to uproot that, kapatid, paulit-ulit, merong mga darating na someone or something, naguguluhin ka, anak mo, asawa mo, kabuhayan mo, kapatid.
Are you willing to take that risk? Na from generation to generation, nakita mo na kung anong naging resulta ng idolatring ito, ayaw mo pa rin isuko. Meron ka bang mga bagay dyan na napakahaba na ng panahon na di mo pa rin sinusuko sa Panginoon? Matuto tayo sa mga kwentong ito na ating pong pag-aaralan. Yun lamang po. God bless po. Ingat po kayo.